guys, welcome back to my vlog. I'm here now in Fox Lake. We're walking. My husband is there. Nice here, Fox Lake. Look at that. Gandang hangin. Malamig. Today is today is Monday. Wala akong Zumba kasi holiday dito sa USA, Memorial Day. Tapos kaya nag-walking ako ngayon. So the time now is 6:36 ng gabi. Gabi ha, pero ano pa oh. Maliwanag pa. Ay. Walking for 1 hour. Ang sarap ng hangin, guys. Dito, guys. Diyan. Maraming alligator diyan, guys. Diyan. Minsan nakakita ko ng malaki. Meron nag-picnic, oh. Maraming mag-picnic dito. Doon banda, guys, mga ano doon. Kung gusto ka mag-party, meron dito, mag-rent ka doon. Banda doon. Smile! Pag may time. Kahit pagod na pagod mag-walking. Gustong gusto ko mag-walking, guys. Gusto ko dito malawak. Oh. Kahit tumambling ka pa dyan. Mayroon nagtatanong sa akin, guys, kung kailan ako dumating dito sa
Florida, USA. So, sasagutin ko dito kasi malayo pa yung walking natin. 1 hour yung walking ko. So, ganito to guys. Nakilala ko yung asawa ko guys sa Facebook. That was 2016. So, kaibigan pa kami. Kaibigan lang. Kilala pa. Tapos, pag 2019, serious relationship na kami. Sabi niya, 2019, nag-decide na siya na magbisita siya sa akin sa Philippines. Sabi ko, okay, no problem. Gusto daw niya na makita ako. Gusto ko din na makita ko siya. Then, pero yung 2019 guys, sinagot ko na siya guys. Imagine 3 years, 2016 kami nakilala. Tapos 2019, nagka-relasyon kami. So now, kuha siya ng ticket para Pinas. Yan. That was September 2022. 2019. 2019. So, I'm excited guys. First time ko siya makita. So sabi ko, huwag ka na mag-hotel. Diyan ka lang titira sa bahay namin. Libre ka. Pero, libre ka ng mga kuryente, tubig. Pero, magbili ka na ng pagkain. Mag-grocery lang tayo. Sinabi ko kasi, Amerikano yan eh. Mahilig yan sa kain, di ba? So, sabi niya, yeah, okay. So, yan. Dumating na yung guys. Handa ako sa bahay. Naglinis ako. Dumating na yung araw na punta na siya sa Cebu. Sa Lapu-Lapu. Kita na kami. Oh my God, guys. First time ko siya nakita, guys. Airport, guys. Nakita ko na siya, guys. Doon sa escalator. Pababa na siya. Galing siya sa taas. May immigration yata. Kasama ko yung anak ko. Kasi siya nag-drive. Sabi ko sa anak ko, dahil nandiyan na ang Amerikano, dahil. Natakot ako. First time ko kasi nakamit ng American boyfriend ba. Kasi hindi ako mahilig ng Amerikano. Oh guys, kita ko na siya guys. Hug na kami. Alam mo guys, para akong binuhusan ng isang bucket na ice. Nanlalamig ako guys. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan yung Hindi ko maintindihan yung feelings ko ba. Masaya nga kabahan, ganyan. So, kasi dumating siya siguro mga hapon na yun. Tapos, so doon kami nag-dinner sa McDonald's. May tao. So, dinala ko siya sa McDonald's, kami sa anak ko, kumain kami ng dinner. Ako ang nagbayad guys kasi alam mo naman guys, wala siyang pera na Philippine money. Naghanda talaga ako na ako mang libre sa kanya. Diyan na guys. Yan. Tapos na namin kumain. Alam mo guys, ang gwapo lagi talaga ng Amerikano guys. Palagi ako nakatingin sa mukha niya. Ay naku. Tapos, tawa talaga. Kasi may nagtanong iano ko lang dito sa vlog ko. Tapos, punta na kami sa bahay. Ang dami niya mga malita. 4 yata. Ang lalaki pa. Marami akong pasalubong. Na-open niya yung mga luggage niya. Sabi niya,
Meron kang ano, ganyan. So doon na kami nag-usap na saan kami pupunta, saan kami magbakasyon, ganyan. So sabi ko, gusto mo, punta tayo ng Boracay. Before Boracay, punta muna tayo sa Uslob. Uslob, Cebu, yung may butanding doon na malalaking shark doon. Kami guys, enjoy kami doon. Nag swimming kami with butanding sa Uslob, Cebu. Then after that, guys, doon tapos enjoy siya. Tapos kasama yung mga anak ko, mga apo ko. Kasi may mga apo ako eh. Kasi after sa Uslob, uwi naman kami sa bahay. Nagstay lang kami doon ng overnight. Check-in kami ng hotel sa Uslob. Then, after that, uwi kami sa bahay. Ano na kami ng ticket para Boracay. So doon na, parang serious relationship na kami. Parang gustong-gusto niya ako. Siguro, lang niya ako ba. Inoobserbahan niya ako ba, ano ugali ko, ganyan. Ako din. Observer kami ba. Very observant kasi si Jamie. So, tapos dyan, yun, kain kami sa labas, massage, kahit saan kami pumunta. Ang mga tao guys, tingin guys. May apam naman. May apam si mama. Ito. Yan guys. Yan natin. So, sabi niya, uwi siya na November 1st. That was kalag-kalag. Natin namin sa airport. So, pagdating niya dito, sabi niya na i-process na daw yung papers ko na K1 fiancé visa. Kasi gusto niya pupunta na ako dito. So, nagkuha siya ng attorney. Then, yan. Bumalik siya sa Cebu 2022. Nag-propose siya sa akin. Guys, ang ganda ng ring ko, guys. Oh. Yung engagement ring ko, yung sa huli, yung may big diamond. Yan, tapos, kasi ang promise ring ko, guys, 2019 ito. Ito ang promise ring ko. Ang promise ring niya na babalik siya. Kasi mag-propose siya. So, bumalik siya that was March 2022. Yan. Nag-propose siya sa akin ng month of April. Doon kami engagement party sa may Konsolasyon. Yung maraming doon, mga seafoods doon. Tapos, yan, balik na naman kami ng Boracay. Second time. Gusto niya ang Boracay. Doon na, na kami. Nagkakaibigan. Nagkainlabay na. And then, sabi niya, hintayin niya ako. Ay, no. Hindi pala guys. Nakalimutan ko that was 2019 guys. Diba, umuwi siya ng November 1. Sabi niya, i-process mo muna yung tourist visa ko kasi mag-tourist lang muna daw ako dito sa Florida. Kasi pinadala niya ako ng money. So, pumunta ako ng US Embassy Manila for interview for tourist visa. Deny ako guys. Ang laki pa ng gasto. Punta ako Manila, may mag-hotel pa. Kasama ko yung sister ko kasi hindi ko kabisado ng Manila.
Pinapawisan ako guys. Tapos guys, na-deny ako. So, sabi ko, bakit na-deny ako? Kaya pala, na-deny ako. Kasi sabi naman ng agency, sabihin ko lang daw kaibigan. Hindi pa naman siya kaibigan. Boyfriend ko naman siya. Diyan ako na hindi ma-approve. So, anyway, ganyan din ang buhay. So, wala lang. Sabi niya, papunta siya ng 2022, March, ganyan. Kasi mag-propose niya siya sa akin. Yan na. Tapos, alam mo guys, 7 months siya naghintay sa akin na madala niya ako dito sa USA. Hindi siya, sabi niya, hindi ako babalik ng USA pag hindi ka kasama. So, while nga naghintay siya sa akin, process kami ng mga papers. Ayan, ganyan. So, month of September, schedule ko na sa US Embassy for interview for K1 visa. K1 fiancé visa. So, punta na naman kami ng Manila. Pero galing na kami ng Boracay. Punta na kami ng Manila. Nag-stay kami sa Manila Garden Hotel. Doon na naman. Takot ako, baka ma-deny na naman ako. Nagkasakit siya guys. Nagkasakit siya sa Pinas guys. Kasi imagine, 7 months siya naghintay sa akin yung mga maintenance niya na gamot. Wala doon sa Pinas. Naubusan na siya. Imagine, 7 months. Kahit saan kami pupunta ng mga doktor, binigyan siya ng mga ano-ano lang ang gamot. Basta nagkasakit siya guys. So pagpunta ko ng US Embassy guys, sabi ko diretso lagi guys. Pag first interview, Pilipina. Sabi ng Pilipina na, okay, where's your papers? Blah 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 blah. So binigay ko na. Sabi niya, nandito pa yung fiancé mo ko. Actually, ma'am, yes, ma'am. Nandito, ma'am. Nandun sa hotel, ma'am. Nagkasakit siya, ma'am. Kailangan ko na, ma'am. O, kailangan na siya umuwi, ma'am. Pero, ayaw niya umuwi, ma'am. Kung hindi ako kasama. Oh my God. Punta na siya sa konsul. May kausap siya. Pero hindi ko alam na ang konsul pala, yan ang mag-interview sa akin. Yung last na good. So, okay. Sabi ng babae. Sabi ko, sana makapasa ako. Yan. Hiningi na niya mga divorce paper ng asawa ko. Kasi divorce siya sa asawa, his wife niya. Tapos iba pang mga galing sa, ano ba yan? Mga papers galing sa medical. Binigay ko na lahat. So now, sabi ng babae, sige, proceed the next counter. Final na ko, no interview. Consul na daw. Uy, takot na ako guys. Tinawag na ako guys. Sana hindi ako ma-deny kasi mawawa naman yung fiancé ko. Nagkasakit. Paano na lang ito? So, in-interview ako guys, saan kami nagkakilala, ganyan. Sino pangalan ng mga anak niya. Minimarize ko na yan guys para just in case tanungin ako, makasagot ako. Saan siya nag-work, ganyan. May bahay ba siya? May ano ba siya? May pera ba siya sa bangko? Nasagot ko naman guys. Alam mo guys, approve ako guys. Gusto ko na talagang umiyak sa harap ng konsul kasi sabi ng konsul, congratulations, welcome to America. You approve. Wow, kinuha na passport ko guys kasi doon man ilagay yung visa guys. Alam mo guys, gusto ko talagang tumalon doon sa
embassy. Sa loob ng embassy. Tapos, punta ako sa bathroom, guys. Umiiyak ako doon. Iyak ako ng iyak. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakapasa ako ganyan. So, I'm happy na na-approve ako. So guys, pagbalik ko sa pagbalik, pagbalik namin sa hotel, ang sister ko naghintay sa labas kasi hindi siya makapasok. Ay nako, yung mga tao doon magalit, hindi bigyan sa labas ng embassy. Kailangan kung may maghingi, magbigay ka kasi approve ka. Sabi pa, approve ka ma'am. Kung hindi hindi ka ma-approve sa susunod ma'am. Oo nga hindi nga ako approve. Kasi mano sila hingi ng pira. Pagdating namin sa hotel, ito namang sister ko na pagkakwela, sabi niya ipaprank daw namin ang kano na hindi ako approve. Sabi ko, wag baka maatake siya sa heart attack. Hala, huwag na lang. Alam mo naman, 7 months siya naghintay tapos ipaprank natin. Siya yung, sandali lang ate, sandali lang, ipaprank lang natin. So, okay. Nag-breakfast muna kami bago kami pumunta sa itaas sa room namin. Super. Asawa ko, tingnan mo asawa ko. You got the fish, baby? Hindi ko narinig. Hindi ako narinig. Tapos guys, natin, pinaprank na namin. Ay, ako. Si ako. Para akong artista. Ganyan, ganyan, ganyan. Uy, ako ang mukha ng asawa ko. Hindi makinta. Gusto ng asawa ko siguro umiyak. Sabi ng sister ko, sige, sige ate. It's a prank. Ito. Tawa siya ng tawa. Nag-celebrate kami. Happy kami. Yan. Yan ang yan ang umpisa namin. Nasagot ko na ha. So online kami nakakilala. 2016, sinagot ko. 2019, nagkarelasyon kami. First meet in Philippines, 2019. Second meet, 2022. Yan ang mga requirements pag pumunta mag-interview ka ng US Embassy. Kailangan 2 beses kayo nagkita sa Pilipinas para ma-approve ka. Kaya kung once lang hindi ka ma-approve, grabe talaga ka-stricto. Yan, ngayon happy. Natapos guys, sabi kasi may attorney kami. Sabi pa ng attorney namin, within 90 days, kailangan kasal na kami. Kasi kung hindi kayo kasal, balik ka sa Pilipinas. Ay, naku guys, ang daming sakit sa ulo. So sabi ko, kasi dumating ako September 29 dito. Yung kasal namin supposed to be mga November na, kasi 3 months, 90 days Doon. Ay, ko Lord. Yan. Napagod ako sa walking. Yan guys, tapos kasal kami sa Viera, sa sa judge. Yeah. Sa judge kami. Wala pa akong kaibigan. Kami lang. Yan. Yan ang yan ang journey ko dito. Yeah. So, babait ng asawa ko na anak ko. Swerte ako. Napakabait niya. Saya na sabihin ng iba. Ang iba daw dito, hindi swerte. So, paswerte lang. Pagod ako guys. Ilang ikot na ako.
Okay guys, dito lang muna ang vlog ko guys. Thank you for watching guys. I hope you enjoy my vlog. Please subscribe my channel. Babes Life in Florida. Thank you guys. Have a good day.